Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Sir Neil, ang iyong guro sa asignaturang ito. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman, magtatala ako sa mga lumiban sa araw na ito. Sa mga kabaihan, sino ba ang lumiban? Sa mga kalakihan, sino ba ang lumiban? Okay, magaling. Lahat ay naririto para sa araw na ito. Ngayon naman ay kukuliktahin ko ang iyong mga takdang aralan na ibinigay ko sa inyo nung nakaraang araw. Pakipasa na walang ginagawang ingay. Ang ating talakayan ay magbalik-aral muna tayo. Ano ba yung ating napag-aralan nung nakaraang talakayan? Sige nga. Okay, tama. Ito ay tungkol sa paglakas ng Europe. Okay, very good. Ngayon naman ay mayroon akong larawan, ipinakikita dito sa harapan. Ang gagawin nyo ay magbibigay kayo ng mungkahi tungkol sa larawan na ito. Para sa unang larawan, para sa pangalawang larawan, at para sa ikatlong larawan. Okay, ngayon naman, para sa unang larawan, sino makapagbibigay? Diyan. Tama. Ang unang larawan, ito ay nagpapakita ng relihiyong Kristyanismo, na kung saan ipinalaganap ito ng mga Kastila sa atin. Pangalawa namang larawan, ito ay nagpapakita ng barkong pandagat, na kung saan ang barkong pandagat ay ginagamit bilang pangunahing transportasyon upang makarating sa kanilang bansang sasakupin. Para naman sa panghuling larawan, ito ay nagpapakita ng ginto, na kung saan isa sa pinakamahalagang bagay nung kalakalan o nung unang panahon dahil ito ay ginagamit bilang pamalit kalakal. At sa mga larawan na aking ipinakita sa harapan, ngayon ay magkakaroon kayo ng idea tungkol sa paksang ating tatalakayin. Okay, ang paksang ating tatalakayin ay tungkol sa unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. At narito ang mga layunin na magsisilbing gabay para sa ating talakayan. Para sa unang layunin, nasusuri ang mga pangyayari at kaganapan ng unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. At para sa ikalawang layunin, na papahayag ang pagkakaroon ng unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. At para sa panghuling layunin, nakakagawa ng malikhaing presentasyon katulad ng tula, poster making, hinggil sa unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Para sa ating pangalis-balakid, narito mga salita na bibigyan nating kahulugan. Ano kaya ang imperialismo? Ang imperialismo, ito ay paraan ng pamamahala na kung saan malaki o makapangyarihan ang bansa na naghahangad ng palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakop. Ngayon naman, ano naman ang kolonyalisasyon? Ang kolonyalisasyon, ito ay tuwirang pananakop ng isang bansa upang mapagsamantalahan ang mga likas na yaman. Naman ay marahil na intindihan nyo ang ating talakayan. At ngayon ay hatiin ko kayo sa dalawang grupo. Sa dalawang grupo ay may kanyang-kanyang tungkulin. Para sa unang pangkat, narito ang iyong gagawin. Para sa unang pangkat ay gumawa ng tula hinggil sa kolonyalismo at imperialismo. Okay, ngayon naman para sa ikalawang pangkat ay ito ang iyong gawain, ay kayo ay gagawa ng poster making tungkol sa negatibong epekto sa pagkakaroon ng kolonyalismo at imperialismo. At narito rin ang pamantayan na gagabay sa inyong presentasyon. At ngayon, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para gawin ang iyong pangkatang gawain. Mga asila na pumipigil sa aming karapatan. Kami ay iyong tantanan at bigyan ng kalayaan. Ang imperialismo na iyong pinaniniwalaan, nawari kayo ay siyang hari ng sangkatauhan. Huwag na huwag ninyong kami gawing nasasakupan, sapagkat kami ay bansang may pangkasarinan. Ayaw namin sa kolonyalismo na iyong pinagpipilitan, sapagkat kami ay bansang mayroong mga mayaman. Mga mamayan na nagmamahal ng aming kalayaan at handang ipaglaban para sa kasarilan. Para sa unang pangkat ay bibigyan ko kayo ng 10 puntos. At para naman sa ikalawang pangkat ay bibigyan ko kayo ng 10 puntos. Magaling! Ngayon naman ay meron akong mga katanungan na ibibigay sa inyo at sagutin nyo ang mga katanungan ito. Para sa unang katanungan, batay sa ginawang pangkatang gawain,
ano ang iyong natutunan tungkol sa unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo? Okay, tama. Ikalawang tanong, ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kolonyalismo at imperialismo? Diyan? Okay, magaling. Ito, ang pagkakaroon ng kolonyalismo at imperialismo ay nag-udyok upang ang mga bansang kanilang sinasakop ay magising at mamulat sa katotohanan na sila ay naapi at nawawalan ng kasarinlan. Ngunit dahil sa pagkakaroon ng kolonyalismo at imperialismo, ito ay nagkakaroon ng mahalagang parte sa ating buhay, paniniwala, kultura sa ating at kinabibilangan. Para naman sa paglalapat at aplikasyon, okay, ang tanong ko ay bilang isang mag-aaral, nararapat bang ipaglaban ng ating kalayaan? Okay, tama. 'Di ba? Bilang isang mag-aaral, masaya mamuhay at ipaglaban ang ating sariling kasarinlan. Dahil tayo ay Pilipino, kaya nating ibuwis ang ating buhay para lang sa kalayaan. Magaling. Ngayon naman, ano naman ang negatibong epekto sa pagkakaroon ng kolonyalismo? Tama. Ang negatibong epekto dito ay naapektuhan ng ating paniniwala, kultura, kaugalian, o kaya sa pang-araw-araw natin sa buhay. Naman, ay batid ko ay meron kayo natutunan sa matagal na pakipagtalamitam at diskusyon at talakayan ngayong paksang ating tinalakay. Ngayon ay kumuha ng kalahating papel at sagutan ang mga sumusunod para sa ebalwasyon. Narito ang iyong gawain para sa araw na ito. Okay, magaling. Lahat kayo ay nakakuha ng perfect score para sa ating ebalwasyon. At bago tayo umuwi sa araw na ito, nais pulutin nyo ang iyong mga kalat sa iyong mga upuan at magandang araw para sa inyong lahat. See you tomorrow.